Nasa linya ngayon. Hindi ko maitago yung mukha ko. Sige, si Oh, ito na. Professor Cielo Magno, Madam Professor, ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Good morning po, maupay nga aga. Maupay na aga, Professor Shelo Magno. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ninyo. Oo, magandang umaga. Thank you po, no, kahit nasa on the road, itong si Professor Shelo Magno, nandito pa rin po para po sagutin itong mga katanungan natin. May kinalaman pa rin po dito sa usap-usapang blank items dito nga po sa 2025 budget. Bago po yung inyong reaksyon dito sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, kayo na po mismo, Professor, kabisado nyo po ito ang magpaliwanag sa mga kapatid po natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon tungkol dito sa binabanggit na explain muna natin, ano ba yung enrolled bill or yung final version and yung bicameral conference committee report na pinagtatalunan ngayon na may blanco ba o wala bang blanco? Alin dyan ang may blanco? Ayan po, kasi po ang proseso natin ng legislation, katulad na din nun sa budget, ay may ibang version ng ating House of Representatives at ibang version ang Senado. Ngayon, may representative po ng House of Representatives at may representative ng Senado, nag-meet sila, yan yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Ang responsibility nila ay i-reconcile yung version ng House at ng Senado. So kailangan po kapag yung Bicameral Conference Committee ay nagkaroon ng report, ito ay na-address na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Kaya napaka-importante po ng Bicameral Conference Committee report. Ngayon, yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung magiging basehan ng enrolled bill na pagbobotohan ng House at Senate. So kailangan parehas na parehas po yan at nababatay dito sa report na to. Ngayon, ito pong controversy na nangyayari ngayon ay yung Bicameral Conference Committee report ay may mga blanco. May mga blank information, may mga blanks na walang information tungkol sa budget. Pero sinasabi nga po nila ang enrolled bill, ako po hindi ko pa nakikita yung kopya ng enrolled bill, ay walang blanco at itong enrolled bill ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Kaya ang sinasabi naman ng Malacanang, walang blanco sa GAA. So ang pinakamalaking tanong po para sa atin, tayong mga taong bayan, sino ang nagkumpleto at nag-fill in ng mga blanco sa Bicameral Committee report? Yan nga po isa rin sa mga na-erase kanina, no, ni Manong Ted dito kanina. Sino ang nag-fill in sa mga blanco na nasa BICAM report? Basahin ko lang po mismo yung naging pahayag ni Representative Stella Kimbo at gusto ko pong kunin ang inyong reaksyon. Sinasabi niya po dito, and I quote, "There are two key points I want to stress for the benefit of all. First, the enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Second, the bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both the Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. This do not affect the integrity nor the legality of the budget." Your reaction, Professor Shelo? Yun po yung nakakatawa doon, no? Ang malaking question talaga dito ay yung validity ng General Appropriations Act. Kasi importante pong sagutin kung sino ang nagkumpleto ng mga blanco. Ngayon sinasabi ni Congressman Kimbo na inauthorize ang technical staff para kumpletuhin ito. Ang nakalagay po kasi dito sa Bicameral Committee report, may omnibus provision po doon na ino-authorize ang technical staff. Pero ang authorization lamang ng technical staff ay yung magwasto ng mga clerical error. Hindi po fill in ng mga blanco. Professor, medyo nag-choppy lang po tayo sa linya. Ang authorization, dun po kayo medyo naputol. Opo. Ayan. Ang authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco sa budget dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po na ang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. Ngayon,
siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagbasihan ng staff para kumpletuhin ang enrolled bill ay maaaring ilabas sana ng Kongreso, no? Ina-highlight po kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana kung may documentation, maaari itong mag-guide sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikitang mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan pwedeng gawin ng technical committee dahil ang may sole authority para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. So parang sinususugan niyo po yung naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo? Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukumpleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. So, dito po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, meron pa bang magagawa yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo ng 2025 GAA, yung proseso po at procedure, scope of work ng bicameral committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng bicameral committee. So maaari pa rin po itong questionnaire sa Supreme Court. So ang grupo po ninyo, Professor Shelo, may balak po ba na dalhin ito sa Korte Suprema? Opo, pinag-aaralan po natin to, no? Kasi ang importante po dito ay yung standing. Sino po ang may standing para questionin yung naging proseso sa budget? So pinag-aaralan po natin ito. So yun ang kanilang issue ho ninyo. Ano ba ang sabi, ma'am, ng inyong mga kausap po ng mga abogado? How soon can you establish that? Kung sino ba ang merong legal persona para maghain po ng reklamo dito po sa ipinasang budget? Alam niyo po tayo bilang taxpayers, ako ang paniniwala ko, bilang taxpayers ay may karapatan po tayo mag-demand ng accountability. Nakikita ko rin po na talagang panahon na para kailangang malinawan at masusugan na kailangan mas maging transparent at accountable itong bicameral committee. Kaya pinag-aaralan po natin yan. Mahalaga din pong may kasama tayong mga legislators para mag-demand sa mga colleagues nila na bigla na lang nagkumpleto nitong budget at hindi binalikan dahil nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. Opo, so, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito hong issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Ungab. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Na mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple bases para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide na kung paano ba natin dinidefine ang education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA,
PNPA, Local Government Academy ay sinama sa Opo. computation ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaari nating isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. Okay, ma'am, sorry po for for being insistent. Kailan 'yan, ma'am? Kasi ma'am, importante po kasi agad-agad na Yes po. na maisampa, di po ma'am, kasi kung may problema nga para ma-hold kung sakasakali itong appropriation sa public works na ang laki nga po ng kinain. Opo. Malamang po mga within February ay maipasa na Okay. natin yan. Kasalukuyan na po itong dinadraft. Kasi po ang sinasama na rin dito, hindi lang yung sa education sector, pati yung zero subsidy sa PhilHealth isasama Okay. na rin natin. Pinag-aaralan din natin kasi unti-unti po nating nadidiscover na yung mga yung mga special fund na kung saan dapat ay malinaw yung mga batas na nagtatakda na dapat ganito yung inallocate na budget, no? Pero binabawasan palagi ng Kongreso. So, yang pong mga tanong na yan ay importante dahil nakatakda na po sa mga batas natin na ganito dapat yung ina-allocate na budget sa mga sektor, pero Opo. hindi sinusunod ng Kongreso. So, kasama na po yan sa mga hinihimay natin. Okay, thank you. Ma'am, meron pong event sa Friday, Enero 31, at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget, inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings, pero walang ginagawang pagkilos, no? So, dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga corrupt. So ito po ay mangyayari sa EDSA Shrine 2 to 8 p.m. Kasama po natin ang iba't ibang sektor sa programang ito. At ang steering committee po natin ay interfaith, tapos kasama po kami ni Justice Carpio at si General Rio. So yun po yung kasalukuyang interim steering committee ng Citizens and Clergy for Good Governance. Opo, may mga ngayon pa lang po ay nagpapakalat na ng kung ano-anong informasyon. Di po ba Professor, dito po sa rally na ito. Kesyo ito ay pagsasanib pwersa ng mga komunista at ng mga, alam niyo na, iba-ibang kulay sa politika, kung ano-ano pong mga pinakakalat nila. Sa mga pangkaraniwan pong mga mamamayan, para lang mas maintindihan natin, ano ba ang importante ng pagkilos na ito para po sa kapakanan ng pangkaraniwan na mamamayan, lalo na po doon sa mga kasama po sa mga pumipila para sa sa mga GLs o guarantee letters, sa mga pumipila po para ho dito sa Mga AKAP, politiko. Oo. pumipila po sa mga tanggapan ng mga congressman, mga senador o mga politiko. Opo, simple lang po ang panawagan dito. Alam niyo po talaga, totoo yan, maraming nagko-confuse at nanggugulo dito sa mga ganitong usapin, no? Simple lang po ang tanong. Tayo po ay taxpayer, galit ba tayo sa mga kurakot?
Lumalaban ba tayo sa mga korap? Yun lang po. At ang isang pangunahing panawagan dito ay ibalik natin yung dignidad ng mga Pilipino dahil sa patuloy na pagbabayad natin ng mga tax, ang ginagawa naman po sa atin ng mga politiko ay ginugulangan tayo. Nakikita natin na yung kanilang pagkilos ay yung mga kilos ng ating mga politicians, yung kanilang mga polisiya na isinusulong ay designed para manatili sa power ang mga korap. At tayo mga Pilipino, patuloy na binubusabos, patuloy na pinapanatiling mangmang at mahirap. Yan po ang nilalabanan natin. Labanan natin ang korupsyon at ibalik natin ang dignidad natin bilang mga Pilipino. EDSA Shrine po ito, ma'am. Paano ho kaya ang usapin po ng traffic management dito? Meron ho ba itong permiso dahil baka po dumagsa ang tao at ito po ay intersection ng Ortigas at ng EDSA? Opo, tayo po ay nakikipag-coordinate sa PNP, sa MMDA at sa local government units para po siguraduhin na magiging maayos ang takbo ng trapiko. Siyempre po hindi natin maipapangako, hindi po natin alam kung gaano karami ang mga makakapunta dito. Siyempre ikagagalak po natin kung marami ang makikiisa. At pinaghahandaan po natin ito, nakikipag-coordinate po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maging maayos ang pagdaloy ng indignation rally na ito. Meron ba hong preferred color ho na aming isusuot dito, Professor? Itim po, itim ang ating kulay bilang pagpapahayag ng pagkagalit sa korap na gobyerno. Okay. Professor, kami po'y muli mangungulit sa inyo siguro sa Huwebes ulit para lang ho sa reminder ho sa ating mga kababayan dito po sa isa pong event na ito na ikaho ninyo ay panggising sa mga Pilipinong tutulog-tulog. At sabihin ko na rin po, with all due respect, mga aanga-anga. Opo. Maraming salamat po Manong Ted at DJ Chacha at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po na marami.